Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Tinawag na distraction ng mga mamabatas ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pinakamataas na posisyon sa bansa sa 2028. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Mari Ocampo. Mari. Maan hindi nakaligtas sa ilang mambabatas na questionin ang naging timing ng anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Ayon sa ilang miyembro ng Makabayan Bloc, isang desperate attempt at distraction ang isinagawang premature announcement umano ng ikalawang pangulo habang ito ay may mga nakabinbin na impeachment complaint sa Kamara. Hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. No, ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik at paano po kayo mananagot? Yun po ang dapat na tanong na isagot ni VP Sara Duterte. All else, gaya po ng pag-indicate ng higher ambitions, they are distractions po. Malinaw yung timing niya ng announcement niya ay para din na panggulo. No? Pusit tactics na naman ito para siya ang pag-usapan at ipakita na inaapi siya kuno. Sa gitna ng anunsyo ng ikalawang pangulo, nanindigan ang Makabayan na matutuloy ang impeachment nito at kumbinsido na hindi ito magiging sapat upang maimpluwensyahan ang magiging desisyon ng ilang mambabatas. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, matagal na raw naghihintay ng pananagutan ang mga Pilipino. Sa kabila nito ay magtutuloy ang impeachment dahil may basis talaga. Hindi mo mapagtatakpan ng kahit anong mga anunsyo yung pananagutan na dapat harapin ni Vice President Sara Duterte. Samantala, inaabangan ngayong hapon kung tuluyan nang maire-refer sa Justice Committee ang inihaing impeachment complaint ng Makabayan Bloc. At yan muna ang ulat mula rito sa Batasang Pambansa. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Ngayong araw nagsimula ang Kwaresma sa mga Katoliko. Dinagsa ng mga deboto ang mga simbahan para magpalagay ng abo sa noo. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Angela Babad. Angela. Maan patuloy nga ang pagsasagawa ng mga misa at benediksyon o lecture services sa Baclaran Church sa pagsisimula ng Kwaresma ngayong araw, Ash Wednesday. Kaugnay nito, naglagay ng mga istasyon sa labas ng simbahan para bigyan ng pagkakataon ng mga deboto na magpalagay ng abo. Mananatili ang mga istasyong ito sa labas ng simbahan hanggang alas 8 ng gabi ngayong araw. Bukod pa rito, inilabas rin ng Baclaran Church ang tema para sa taong ito na Kwaresma, pagyakap sa pasyon at pagpapanibago ng misyon. Ito ay paalaala na bukod sa pagunita ng pasyon ni Kristo, ay dapat ring yakapin ng mga mananampalataya ang pagpapanibago ng ating misyon bilang kanyang mga disipulo. Sa ilang sandali nga lamang ay sisimula na ang 3:45 PM Mass, nasusundan naman ng 6 PM Mass. Para sa buong detalye ng mga aktibidad ng simbahan ngayong Kwaresma, maaaring i-check ang kanilang social media page. Yan muna ang latest mula sa simbahan ng Baclaran. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Angela Babad. Target ng Social Welfare Department na gawing digital na ang social services, partikular na ang pagpapalabas ng guarantee letters. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ito'y alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible sa publiko ang government services. Aniya, ang pagpapalabas ng guarantee letters sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ay magiging available sa kanilang automated system. Bumaba ang average retail price ng bigas sa unang bahagi ng Pebrero, ayon na rin sa ulat mula sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, ang retail price ng regular milled rice ay may average na 45.54 pesos bawat kilo sa Pebrero a 1 hanggang a 5. Mas mababa ito ng 4.7% noong nakarang taon na ang presyo ay nasa 47.77 pesos bawat kilo. Ayon pa sa PSA, ang mas mababang presyo ay alinsunod sa napabalitang unti-unting pagtaas ng presyo ng palay. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break.
Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.